Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Monday night mga lodi. At grabe ang mga news natin ngayon, malupit. Kaya hindi kat kagilagi-lalas, everyday naman yan. Every video naman yan mga idol no? Kaya alam nyo na, ngayon pa lang mga idol, i-like nyo na ang ating video at agtarin nyo na ng like yan. At syempre, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update sa crypto world, sa ating global news, mag-subscribe na kayo sa ating channel, mga idol, no? So, let's go. News na tayo, gabi na Umpisahan na natin agad to, mga lodi. At ayun na nga, ang ating crypto bubble ngayong hours. Medyo kulay green, no? Pero mga lods ngayong day natin medyo nag-drop tayo. Kaya nga sabi dito mga lods, Sunday pump kahapon, pero equals Monday dump ngayon. Di ba? So nagkaroon tayo ng Sunday pump, no? Nakita nyo naman naka-recover yung market, pero biglang bumalik, no? Under 70k ulit ang ating BTC. Kung titingnan nyo dito, BTC natin 69. Nag-ano ata siya, nag-68 ata siya o 67, I don't know, no. Umabot na kasi tayo ng mga lods 70. Ito Bitcoin from bumagsak siya ng 59.9 o 59.9, no. Umangat na siya ng 72 and then nag-drop siya ng 68.4. Okay na 68.4. Kaya medyo maraming na-liquidate mga idol. Sabi nga dito, Sunday pump equals Monday dump. Kaya sabi dito, 80,000 million pala. $80 million worth of longs have been liquidated in the last 4 hours lang, simula kaninang alas 6 ng hapon. Mga lodi, no? So, simula siguro yan, 2 p.m. to 6 p.m. Nag-drop at merong mga na-liquidate na $80 million na long, no? Which is nung bumaba ng 69,000 pesos ang Bitcoin. Grabe, no? Ganun-ganun lang, ang laki ng perang nawawala lagi. Ayan may mga niliquidate na ulit kasi nakaka-recover na. So ito yung sinasabi ko na chart sa ating sa ating XRP. Sa XRP kasi tayo dito mga lodi So ito yung 50, kaya may blue rito, ito yung 50% niya. So ayan yung hinihintay ko. Ayan di ba? 50% niya yan. So ayan yung hinihintay ko na umabot diyan or tagusin niya man lang yan. Kasi malamang merong mga naka-position dyan, naka-stop loss dyan. May liquidity dito sa kalahati. At syempre lalo na dito, no? Sa tingin nyo ba babalikan niya tong 1.1? Grabe yan. Grabing opportunity na ulit yan kung bibigay pa sa'yo yan, di ba? Yung 1.1 na yan, mga idol. Malamang sarap mag-all in yan pag binigay pa sa akin yan. Mag-all in ako dyan. Although nakabili ako dyan sa part niya 1.2. Hindi, 1.1. Basta dito banda, 1.1 to yun yan. Hindi, 1.2. Yan. So, nakabili ako dyan nakabodega ako dyan Pinili kong ibodega kaysa i-trade. Kasi kung nag-position ako dyan, malamang, watch mode pa rin ako hanggang ngayon kasi hindi pa siya bumababa sa 50% Di ba? Kasi malamang ang stop loss ko niyan o ang lock profit ko niyan 50%. So ngayon gagamitin natin yung 50% para mag-abang o abangan natin yan para position, no? O isang opportunity uli. So ayan, no? So ayan yung ating sa chart ngayon, tingin natin sa chart. So ayan nga, no, na may na-liquidate na naman ng 80 million mga lodi. Kaya nga sabi dito, Bitcoin is just holding above its long-term support channel. Kasi kung titignan nyo dito mga idol, ito yan, long-term support yan mga lodi, since 2013 and 2015. Ganyan siya kalayo. Kasi from last na nangyari yan, 2015 pa. Mga idol, ilang taon na yun? 10 taon. Tama ba? 11 years. Tapos ngayon bumalik tayo dun sa support na yon mga lodi. So kailangan ma-hold niya yan kasi once na yan ay bumagsak, no? Bumagsak yan ng mga nasa 40, nako. Grabe yan. Sabi dito, pray for it to hold.
or else we are F. Nako, GG tayo pag bumagsak tayo ng mga 40k. No? Ayan yung long term ano yan, support channel niya yan mga idol, no. So ayan, no, grabe. So bago tayo sa ano, kasi inuna ko tong drop ng market, no. Kaya mag-news muna tayo ng global, okay? So sa global news natin, sobrang parang merong comment si Elon Musk, mga idol, na medyo nagpayanig. Buong mundo, mayayanig, sabi ni ni J Power, di ba? So, nagpayanig mga idol ng mga critics, mga lods. Kasi sabi rito, Elon Musk claims he is willing to cover the legal defense cost of all Epstein victims who decide to speak out and tell the truth. So wala na silang poproblemahin. Kung gusto nyo magsiwalat, sagot na ni Elon Musk, mga idol, lahat ng legal cost. O kung magkano man babayaran nyo sa abogado o kung ano man kailangan nyo, basta isiwalat nyo lahat. No? He states that if these victims are sued for naming their abusers o yung mga kliyente ni JE, he will pay their legal fees, thereby ensuring they can defend themselves. O, di ba? So, sagot na ni Elon lahat. Ano lang kayo, isiwalat nyo lang. I will pay the defense of anyone who tells the truth about this and gets sued for doing so. O kunyari, nilabas mo lahat tapos dinimanda ka, may mga malaki o sikat o mga high profile na nagdemanda sa iyo. Kunyari, sinuplong mo si ganito, si ganyan, tapos dinimanda ka. Sagot ni Elon Musk yung legal defense mo. No? Sagot ni Elon, walang problema. So medyo nagkaroon ng mga mga lodi, tumaas yung kilay ng mga kritiko. Parang pinapatunayan lang daw ni Elon Musk na wala siyang kinalaman diyan sa JE sa JE na yan, sa island na yan, mga idol, no? So grabe yan mga lodi, ang lakas ng loob ni Elon, di ba? So dapat si Trump ganun din kasi sa tingin ko dalawa sila ni Trump. Although mga lods, kasi ganito kung sa tingin nila o kung talagang gusto nilang isangkot si Daddy Trump diyan, mga idol, dapat nakasuhan na yan. Pero ako yan, nilabas na yan. Pero bakit wala? Kasi ibig sabihin wala silang ebidensya o malakas na ebidensya para iugnay si Daddy diyan, mga idol, no? At ganoon din si Elon, kaya nga sabi niya siya pa magbabayad diba? Sagot ko na yan, yung siwalat nyo lahat yan. Pag dinimanda kayo ng mga sutoy na yan, sagot ko rin. O, di ba? So, ang galing, di ba? So, parang papatunayan nila talaga na wala silang kinalaman dyan. Isa yan sa mga malulupit na news natin. Tapos, eto. Nako, sabi sa Watcher Guru, China orders banks to reduce US Treasury holdings. So unti-unti nang sa mga ibang news, unti-unti nang sinasabi ni Xi Jinping sa mga bangko o mga big banks sa China na bawasan niyo na yung hold niyo ng US dollar, no? Yung mga reserve niyo na US dollar, bawasan niyo na 'yan, no? Dahil mukhang i-ditch na nila yung dollar, mga lodi, no? Sabi dito ni Venom Viper, Grok, impact of this, ano magiging epekto niyan, mga idol? China's move to reduce the US Treasury holdings could increase US bond yields, raising borrowing costs and potentially weaken the USD. No, parang papahinahin niya yung USD. It signals diversification to assets like gold amid tensions. Markets may see volatility but impacts depends on the scale. Recent data shows holding at 17-year low, 683 billion for crypto. It might pressure BTC if risk aversion rises. Sources. So, ayan mga lods. No, makaka-apekto yan mga idol kasi syempre alam nyo naman yung US, maraming, yung lalo yung dollar, maraming binabackupan yan di ba? Big holders adjusting quietly, feels like capital preparing for a new chapter. Nako. Sana ba tayo papunta, mga idol?
Mawawala na ba? Magiging history na lang ba ang fiat system? Marami nagsasabi nun eh, no? Balang araw daw. Sino na nakarinig sa inyo nun? Narinig ko yung kay idol sa idol ko na isang Filipino content creator, si Tito. Sabi niya, no, baka balang araw dumating yung panahon na magiging tourist attraction na lang yung mga banks. No, kunyari, dadaan ka dyan, tapos kakwento mo sa apo mo, ayan, alam mo apo, ayan dati ay bangko. Alam mo ba kung ano yung bangko? Diyan dati iniimbak ang mga pera nang wala pa tayong digital money. Dati ang pera nahahawakan pa. Alam niyo ba yon? Ngayon, hindi na natin nahahawakan ng pera. Marami akong dagdag sa kwento na yun. Pero, narinig ko yun, no? Pero, ang lupit din nun, kung sakaling mangyari yun, no? Magiging tourist attraction na lang yung banks, no? Pero sa tingin ko, in our lifetime, medyo negative pa mangyari yan, mga lods. Kasi papalagyan, mga idol. Di ba? Matagal ng sistema yan. Matagal ng sistema yan. So, ibig sabihin, hindi yan basta-basta magpapatalo, mga idol. No? Ayan, Tapos, dito na tayo. Nako, eto. Breaking. Fed set for major liquidity injection tomorrow. Nako, bukas daw to. The Federal Reserve will inject 8.3 billion into markets tomorrow at 9 a.m. Eastern Time, marking the largest single operation within it's 53, alam ko 55 to 55 billion liquidity plan. So ayun yung plano nila, umabot ng 55. So unti-unti yan. So bukas daw 8.3, which is ito yung pinakamalaki na gagawin nila, no? Sa single operation, yung 8.3 na. Ano ba to? Ba't ba binabalita natin to, mga idol? Pag kasing mga ganito mangyayari, mga lodi, nagbibigay ito ng support sa mga risk asset tulad ng crypto, Bitcoin, Ethereum, ayan, no? Nagbibigay siya ng support. So for short term, magiging bullish, no, yung market sentiment diyan. Pero in the long term, nako, medyo negative to for me, mga idol, no? Pero sa short term, lalo na magiging positive to siguro kapag napalitan na si Jerome Powell, no, ni Kevin Wars. Nako, malapit na yan, mga lodi. First quarter yan eh. It's either January, February. March ata siya magre-retire o May. Basta doon. March or May. Magre-retire o tapos na yung kanyang termino ni Jerome Powell. So mapapalitan na siya ng i-appoint mismo ni Daddy Trump. So ibig sabihin, hindi nakaaway ni Trump yung Fed chairman. Kasi ngayon, lagi siyang, alam niyo naman, galit na galit si Trump dito kay Jerome Powell. Kung ano-ano nga binabansag niya dyan eh. Diba, kung ano-ano tinatawag niya dyan, too late, stupid, lahat sinasabi niya dyan para lang mainis si Jerome Powell, no? Pero wala. So ayan, no? Grabe. So hintayin natin kung ano mangyayari. Pero ngayong March daw, medyo maganda-ganda yung yung botohan. 9 out of 12 daw, medyo hindi ko sinama sa news kasi hindi ko na fact check eh. Nabasa ko lang kanina. Tapos na-refresh ko yung page kaya hindi ko na mahanap. Na parang nabasa ko lang kanina na 9 out of 12 daw bumoto ng 50 basis points, no? Ngayong March, mga idol. So bullish 'yun, mga lodi, kung magkakaroon ng ganun. 50 basis point cut mga lods, no? So hintayin na lang natin kung ganun yung mangyayari, no? At eto, ano ba yung mangyayari kasi ngayong week? Mga idol, no? Sinabi natin kanina, ano mo nakaraang video natin, medyo delicates ngayong week, kailangan mag-ingat. Ano ba yung mga mangyayari? Key events this week, Tuesday, so bukas to, US retail sales plus Robinhood earnings, no? Lalabas yung record na yan. Wednesday naman, US job reports plus Cisco earnings. Thursday, initial jobless claims and Coinbase earnings naman, no? At Friday, US CPI inflation. Tingnan nga natin dito. So, Tuesday, ito nga, isang buo pala to. Tuesday, mga lodi. So, pulang-pula, oh. From Tuesday to Friday hanggang CPI to, medyo volatile o volatility ang ating kaharapin ngayong week na yan, mga idol. Labas pa dyan yung mga meeting tungkol sa Clarity Act. Labas pa dyan na mag-a-announce. Meron atang i-announce si Trump kaya lang di pa kasi malinaw
Meron siyang i-announce mga Lodi ngayon. So hintayin na lang natin. It's either ngayon o bukas to eh. Yung announcement niya na yan. So iba pa yun. So asahan nyo na ngayong week is magiging volatile talaga. No? Macro plus earning heavy week. Rates, stocks, and crypto will be reacting fast. So mabilis dapat kayo pumindot kung nagtitrade kayo. Okay? So wag ngayon actually wala pa akong position pero inaano ko na to mga lods, nasa plano ko na o nasa strategy ko na once na mag-position ako, wala akong bias na long, wala akong bias na short. Basta nakita ko na profit na ako, magpa-profit ako, mag-lock profit ako, mag-stop loss ako. Doon balik ako sa strategy ko dati na walang bias. Hindi ko iniisip na mababa na to, dapat bias ako ng long. Pero ngayon hindi na muna ako magaganon. Pag pumosisyon na ako, ano na to? Seryoso na to, mga lodi. Balik tayo, swing trade tayo. Ayun yung strategy ko ngayon pag naka-position. Ay, malapit na oh. Malapit na siya sa 50%. So, ayun yung hinihintay natin, mga lods, no? Signal para pumosisyon ni Diablo. Okay? So, ito naman. White House stablecoin talks enter decisive week. Ayan. The White House will hold a key meeting on Tuesday. O, isa pa to ha. Tuesday, February 10, to resolve a standoff between banks and crypto industry over stablecoin rules. Ito yung mga yield na yan, no? So, magkakaroon sila ng mismong, ano lang to, bangko lang to, tsaka mga crypto industry, mga lodi. Magkakaroon sila ng standoff. Grabe, standoff ha. Yung mga baril ba yan? Bumunot ka! Isa lang sa atin na matitirang buhay dito. Ayan, ganun yung mga, ano, official. Di ba? The talks are the latest push to meet a late February deadline for the Clarity Act. Kasi binalaan na sila, o binigyan na sila ng oras ni Daddy eh. O ng Malacanang eh, ay ng White House pala. Binigyan na sila ng White House. Kailangan matapos yan bago matapos ang buwan na ito. No, kailangan yan, pinipilit na sila. So bukas magkakaroon sila ng meeting at standoff. Hindi natin kung sino yung makakalabas sa pinto ng buhay. The main issue is whether non-bank crypto firms can offer interest or rewards on stable coins. A provision blocking the bill. Imagine na mga lodi, yun lang yung parang nagbablock sa bill na yun. Nawala na nga yung issue ng ano eh. Nung alam niyo yun na isa rin sa mga parang ang mangyayari naman yan, si Trump naman yung pipigil kasi sinasuggest naman ng mga Democrats na dapat sa batas na yan hindi pwedeng mag-trade o masangkot sa kahit anong trading yung first family at mga anak niya. Hindi pwede yun kasi meron silang WL5 eh. Di ba? So, parang tinitira naman nila ngayon yung pamilya Trump nun. So, hindi na yun yung pinaka-focus nila. Ang pinaka-problema kasi talaga nila dito is yung yung rewards sa staking o sa yielding ng stablecoin. Ayun yung ayun yung nilapag ni Brian Armstrong. So ayun lang yung nagbablock ng bill na yan, mga lodi. So bukas malalaman natin, mukhang matindi talaga ngayong week mga idol no? Second week ng February mukhang madugo, mga idol. Major banks including JP Morgan, Bank of America, and Wells Fargo will join the talks directly alongside crypto firms Coinbase, Ripple, and Circle, no? Coinbase, Ripple, and Circle. Yung Ripple tsaka Circle, tropa yan, mga idol. Yung Coinbase, di ko alam kung close sila ni Brad Pero si Brad naman, mabait naman yun, mga lodi. Nino ko yun eh. Banks are warn yield-bearing stable coins could drain deposits. Ayun yung sinabi ng bangko, no? Madidrain kami, madidrain eh. Crypto firms naman say banning rewards would hurt competition. So, ayan yung pagtatalunan nila. Magdidebate sila dyan. Stand up sa meeting na yan. Sa Tuesday, bukas, o malamang gabi yan sa atin or madaling araw ng Miyerkules na. No? So kaabang-abang yan mga idol. Alam niyo na gagawin. Mag-ready na kayo sa pagiging volatile ng market ngayong week. At eto si CC Binance, positive to mga lodi. Binance adds 300 million in Bitcoin to Sapu funds. Binance has added another 300 million plus Bitcoin
in its SAFU fund, no? 4,225 Bitcoin added today. Value 300 million, no? Average price niyan 71,000. Strong balance sheet signal. Big players is starting to accumulate. So medyo nag-a-add na yung Binance ng Bitcoin. Mga idol, no? So wait lang. Ayan, oh. Check. So, ayan, no? Medyo nagdadagdag na sila ng, nag-accumulate na sila. Yung mga big players, sabi nga Binance, no? Siyempre, Binance, one of the, pinakamalaki pala yan sa buong mundo. Crypto exchange, hindi lang sa Asia, which is sa buong mundo, sila ang pinakamalaki. Mga idol, no? So, grabe. At sa US naman, siyempre, Coinbase, mga lods, no? Ayan, so, singhot muna ako ng VIX, tayo dito. So ito yung kaya gusto ko ng Tagalog para maintindihan natin lahat, no? Yung sinabi ni Vincent Bancode, okay? Malapit nang may opisyal na anunsyo na ang Bitcoin BTC ay magiging tokenized sa XRP Ledger. XRP Ledger ang blockchain ng Ripple, no? Sa mga nagtatanong ano ba ang XRP Ledger, ang blockchain ng Ripple, ayun yung technology ng Ripple. Anong ibig sabihin nito? Ripple o kanilang custody service ang mag-iimbak ng tunay na Bitcoin. Yung original na BTC ay nasa Ripple o nasa XRP Ledger. Sa halip na gamitin ang mismong Bitcoin blockchain, magmi-mint sila ng bagong token sa XRP Ledger na kumakatawan ng 1:1 sa buong BTC. Halimbawa, isang tokenized Bitcoin equals 1 real Bitcoin na hawak nila. Gets nyo? Nasa XRP Ledger, ha? Hawak ng XRP Ledger. Parang wrapped o pegged version ng BTC pero nasa mas mabilis at mas murang network na XRP Ledger. Okay? Kailan daw to? Sa birthday ko ata to. Hindi. Malapit na raw sa dulo ng buwan na ito o katapusan ng February. Okay? Based sa post niya noong February 26. Pagkatapos i-enable ang PDEX, peer-to-peer decentralized exchange sa XRP Ledger para makapag-trade ang asset ng direkta at mabilis. Ano yung susunod? Pagkatapos ng BTC, isusunod ang Ethereum, Solana at iba pang malalaking cryptocurrencies, lahat tokenized din sa XRP Ledger. Ayan na, lahat na ito tokenize. At sa tingin ko hindi lang mga crypto ang ito tokenize diyan, lahat na ng asset. Lahat ito tokenize diyan, mga lodi, maski yung anong tawag dito? Anong tawag doon? Yung mga pag bumili ka ng bahay, yung parang resibo, ganun. Oh my God. Ang ano pala nito, May? Luya? Ginger and lemon. Oh, tikman mo. Tikman mo lang, ha. Bakit mahirap sa fiat stablecoin tulad ng RLUSD at XRP? O yung Japan to, yung JPY, yung Japanese yen, etc. Okay na sa'yo. Okay sa akin, hindi masarap eh. Dahil kailangan may tunay na pera. Dali lang. Dahil kailangan may tunay na pera, fiat, na i-imbak ng bangko bilang backing. Ayun nga, yung lagi may mga back-end, mga fiat system natin, yung dollar. Halimbawa, kung mag-mint ng 100 million na real Japanese yen na stablecoin, yung RL Japanese yen, RLJPY, kailangan may bangko na talagang may hawak ng 100 million yen para back ito. So, ganun din yun. Parang yung, alam nyo na yun, yung ginawa dati sa gold. Dati kasi nakaback yung mga pera sa gold, di ba? Magpiprint ka ng halaga ng 100 million na pera, dapat nakaback yun sa 100 na million na halaga ng gold. Ganun yun, no? Kumbaga, hindi kasi pwede magprint ng kung magkano lang gusto mo eh. Kailangan nakaback yun sa gold. Dati ngayon hindi na ganun eh.
Mahirap yan dahil malaking halaga, may fees, audits at kailangan kumita pa ang issuer sa halimbawa sa pamagitan ng pag-invest sa cash o bonds. O ayan na. Pero sa tingin niya, malapit nang maging pangunahing lugar ang XRP Ledger which is yung technology ng Ripple para bumili at magbenta ng kahit ano. Ginto, diamante, stablecoin, Ripple, real world asset, at iba pa. Sabi ko nga lahat yan pati yung mga resibo ng lupa pwede dyan Madali na raw para sa mga bangko na mag-alok nito sa customers gamit ang Ripple Tech o yung Ripple Technology which is yung XRP Ledger. Kasi may nagtanong sa akin kung ano XRP Ledger. Halimbawa, pwede mo nang ipadala sa iba ang crypto o kahit 1 karat na diamante ng mabilis at mura. Ganun kalupit, less hassle. O, di ba? Sabi niya, that's the future. No? O, ito yung IYKYK. If you know, you know. Parang mas mahirap pabanggitin to kaysa dito sa if you know, you know Parang alam ng mga may alam na ito na tinagalog. Ang pangit ng Tagalog Sa madaling salita, XRP Ledger ang magiging super highway ng lahat ng tokenized asset sa mundo. Mula crypto hanggang totoong bagay tulad ng ginto o pera, malaking bagay. To para sa mga sa XRP kung totoo kasi mas maraming gagamit ng network nila para sa trading at pagpapadala. Pero importante, maraming nagko-comment sa post na hindi pa ito confirm, which is opinion kasi yan ni Vincent Code, ban code pala. May tokenized BTC na raw noon pa sa XRP Ledger galing GitHub, Bitstamp, etc. Pero hindi pa institutional grade o galing mismo sa Ripple. Kaya spekulasyon pa rin to hanggat walang opisyal na balita. At hindi lang yan mga lods. Hindi lang sa walang opisyal na balita. Alam nyo, pag yung Clarity Act natin napasa, mga idol, isa pa yon sa malupit na magko-confirm ng lahat. Mga lods. Kaya yung mismong batas na yan ang inaabangan ng lahat. Kahit ano pang good news, kahit ano pang malulupit na basta yung Clarity Act natin nakatenga, medyo kumbaga hindi ganun kaganda, no? Pwedeng mangyari. Pero once na mapasa yan at ayun na nga yung paglalabanan, no, ng mga tao dito bukas, sa tingin ko ito yung pinakamalupit na news natin ngayon, no? Itong bukas nila na talks, mga idol. At importante yan dahil once yan ay magkasundo, mga idol, 'di ba? Syempre kaya nga sila nagmi-meeting para magkasundo sila sa isang bagay 'Di ba? Magmi-meeting sila, hindi naman sila magmi-meeting para walang mangyari sa meeting, 'di ba? So kailangan may mangyari doon at dapat maganda yung mangyari doon. Maganda. Magkaroon ng progress at umusad yung batas, mga lods, no? Ayun yung pinaka-importante diyan, okay? Mga idol, no? So grabe, medyo lang mga lods, re-request lang ako sa inyo ngayon dahil medyo pagaling na ata ako dahil lumalabas na yung aking sipon. So, bukas na ako magbabasa ng comment, mga idol, ha? Pasensya na, pero babawi ako sa inyo. Baka bukas ng umaga lang. Basta tayo ng comment bukas ng umaga, okay? So, ayun ganyan lang muna. Sana enjoy nyo yung ating balita, mga lods. Huwag nyo kalimutan yung like yung video natin, ha? At syempre, sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin. May mga bonus and discounts dyan, baby. So, ayan. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up? Also, comment. I feel bad for Jeblo. Bakit? Because you're... Okay lang yun. Okay lang yun. Okay. Sige na po. Babay na po. Pati si Boy WhatsApp naawa na sa akin. Babayu!